Blessed day sa bawat isa sa atin. Ito po si Pastor Jake Ferdinand Emuahe. Ang patuloy nga po niyo makakasama sa pagbabasa ng salita ng Panginoon mula sa aklat ng Kawikaan chapter 27. Samahan niyo po ako, pakinggan at basahin ang sinasabi ng Proverbs 27. Huwag ipagyayabang ang araw ng bukas, pagkat di mo alam kung anong magaganap. Hayaan mong iba ang sa iyo'y pumuri, at ang sariling bangko'y huwag mong buhatin. Ang bato ay mabigat, ang buhangin ay may timbang, ngunit mas mabigat ang kaguluhang dulot ng kamangmangan. Ang galit ay mabagsik, ang puot ay mabangis, ngunit ang pagsiselos ay may ibayong lupit. Hindi hamak na mabuti ang harapang paninita, kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Ang taong busog ay tatanggi kahit sa putpukyutan, ngunit sa taong gutom, matamis kahit ang ampalaya. Ang taong lumaya sa kanyang tahanan tulad ng ibong sa pugad ay lumisan. Ang langis at pabangoy pampasigla ng pakiramdam, ngunit ang kabalisahay pampahina ng kalooban. Huwag mong pabayaan ang iyong kaibigan, ni ang kaibigan ng iyong magulang. Kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. Magpakatalino ka, anak, upang ikay masiyahan, at sa gayoy di ako mapahiya sa nangungutyaman. Alam ng matalino kung may panganib at siya'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Kunin mo ang kasuutan ng sinumang nananagot para sa iba, at siya ang pagdusahin mo dahil sa pag-ako sa di niya kilala. Ang pahiyaw na pagbati bilang paggising sa kaibigan ay para ng sumpang binibitawan. Nakakayamot ang asawang masalita tulad ng ulan na ayaw tumila. Mahirap siyang patigilin, para kang dumadakot ng langis o pumipigil sa hangin. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal, at isip ang nagpapatala sa kapwa isipan. Ang nag-aalaga sa punong igos ay makakain ng bunga niyon. Ang aliping may malasakit ay parangalan naman ng kanyang Panginoon. Kung paanong ang mukha ay nalalarawan sa tubig, sa kilos naman nahalata ang iniisip. Ang nasa ng tao ay walang katapusan, tulad ng libingan laging naghihintay. Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit ugali ng tao ay makikilala sa gawa araw-araw. Bayuhin mang parang bigas ang isang taong mangmang, hindi rin maaalis ang kanyang kamangmangan. Ang iyong mga hayop ay iyong bantayan, alagang mabuti ang iyong kawan, di mamalagi ang yaman, ganun din ang mga nasa kapangyarihan. Putulin muna ang dayami sa gagapasin ang damo, sa parang habang hinihintay ang susunod na anihan. Sa mga tupa, kinukuha ang ginagawang kasuutan, at ang pinagbintahan mo ng iyong kambing ay maaring ipambili ng bukid. Ang gatas na inahing kambing ay sa ibang kailangan sa pagkain ng pamilya mo't mga katulong sa bahay. Pinagpala po ng Panginoon ang kanya pong mga salita na atin pong natunghayan. Idalangin po natin sa Panginoon mula sa aral ni Solomon, na kung saan isa pong paalala sa atin ang kahalagahan ng makalangit na karunungan. Idalangin natin sa Panginoon na atin pong maisapamuhay ito, na tayo ay humakbang na meron pong kabanalan sa atin pong buhay. Dakila't mapagpalang Diyos, Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe ng buhay na amin pong natunghayan mula sa aral ng Kawikaan chapter 27. Turuan niyo po kami na ang katalinuhan na nagmumula sa inyo ay patuloy po naming maisapamuhay. Na patuloy kaming umiwas sa kasalanan, at patuloy po naming tangkilikin ang iyo pong mga salita bilang pundasyon ng amin pong pananampalataya. Maraming salamat, Ama, sa iyo pong mga paalala, at patuloy nga, O Diyos, na iyo pong hubugin ng amin pong buhay.
Ang lahat ng pasasalamat at papuri amin pong ibinabalik sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sa muli sa pumapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Ito po si Pastor Jake Ferdinand Imwahi, ang inyo pong nakakasama sa patuloy nga pong pagnilay-nilay ng mensahe ng Panginoon. Hanggang sa muli, and God bless.